Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na nandito po tayo lahat ngayon and ang ating pong sakit nagpapaalala na meron po talagang Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung meron po tayong mga Bible, buksan po natin sa Romans. And Romans chapter number 5. Verse number 12. And hopefully hanggang verse number 15 po tayo. And or para next week mga kapatid, sana matapos na po natin tong Romans chapter number 5. So, Romans chapter number 5, verse number 12. Basahin ko lang po ito sa atin mga kapatid. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa fellowship in Thy Word. Salamat Panginoon sa inyo pong salita na patuloy pong mag-warn po sa amin, magbibigay po ng gabay para po sa amin pong ikakabuti na aming buhay, Panginoon, at mga realization na dapat po namin makita na nakasulat po sa banal na inyong kasulatan. Dalangin ko po, Diyos, na gamitin niyo po ako bilang isang instrumento, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala. Ito pong aming pag-aaral nitong gabi pong ito, Panginoon. Lord, Ikaw po ang magpagaling sa aming pong mga kapatiran na may sakit. Ikaw po ang mag-touch ng kanilang katawan at tumakas sila, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. So mga kapatid, muli magandang gabi po sa ating lahat. And salamat sa Panginoon at syempre nagkaroon po ng mga karamdaman ng kapatiran but some of you are okay na po and salamat sa Panginoon. And I think sino bang may sakit ngayon? Si Faith? Sino pa? Maliban sa inyo kasi nakaraan pa man yung sakit nyo. Si Yanis ba? Oh, pero kasi hindi siya makakauwi dahil meron silang training. Pero nagkasakit pala siya. So, si NN may sakit pa din. Ayun. So, pag-pray po natin ng mga may masakit and some of you meron pong mga ubo at sipon. So, mga kapatid, let us pray for also that magkaroon po tayo ng gospel tracts and I'm praying na sariling atin po yung gagawin natin and it's just ang mahirap lang po kasi yung pagprinting. Yun lang po yung magastos dyan but I will try my very best na makagawa po tayo ng maliit na gospel tracts para po sa pag tayo po ay mag-visitation, like may street preaching, may street ministry, we can always hand over the gospel tracts. And halimbawa, kung gusto niyo magdala sa school, pwede niyo pong gawin yan. Bigyan niyo ng gospel tracts yung mga kaibigan niyo. And then sabihin niyo lang na babasahin ng libre kasi minsan hindi tinatanggap gawa nga ng mga bagay na nangyayari na pag may binibigay kasi may sobrang kasama. So, paliwanag nyo lang na libreng babasahin lang yan. So, mga kapatid, ito po yung isang bagay na kailangan po nating mamigay ng gospel tracts. Because the Bible says in verse number 12 that, wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. So, paano ba ang isang tao naging makasalanan? Paano ba tayo naging makasalanan po mga kapatid? And yung verse number 12 po mga kapatid, yan po yung nag-explain po sa atin kung paano na naging makasalanan ng isang tao. Na kung imaginein mo naman talaga mga kapatid, imaginein mo si Blake, wala pa namang kamuang-muang yan sa mundo. Pero sa ganyang edad po mga kapatid, ganyan ka, 1 year old and 6 months or more than, he is a sinner.
Imagine mo, paano ba nangyari yung ganyang bagay? Now mga kapatid, yung verse number 12, ito po yung mag-i-explain po sa atin. Ito po yung magsasabi po sa atin ng katotohanan na ang kasalanan ng isang tao ay matitrace natin mga kapatid back to Adam. Dahil sa kanya, dahil nagkasala si Adan, mga kapatid, naipasa po ito sa lahat ng tao. Kung tingnan mo dyan mga kapatid, as by one man's sin entered into the world. So, paano nga nagkasala si Adan? Siyempre, alam natin yung story niyan mga kapatid. You need to go back sa Genesis. Nandyan po yung ginawa na mayroong pong kaisa-isang utos po mga kapatid ang Panginoon kay Adan. Nang utos po sa kanya ay huwag mong kakainin yung prutas ng tree of good and knowledge. I mean, knowledge of good and evil po mga kapatid. So, mapapansin natin mga kapatid, parang kung sa atin, kung titignan natin, parang unfair naman. Parang unfair naman na hindi naman ako yung may gawa. Pero mga kapatid, sa bagay po na yan, wala po tayong magagawa sa bagay po na yan. But that's the thing that when Adam sinned willfully, kasi meron naman siyang freedom nung panahon na yun. Meron naman siyang, ang tawag yan, parang free. O free will. Ang ibig sabihin, free will nung panahon po na yan, mga kapatid. Kung kakainin niya ba yung prutas o hindi. Nung inoffer sa kanya ni Eve, meron naman sana siyang sariling desisyon. Meron naman siyang free will na kainin o hindi kainin. Pero mga kapatid, ang nangyari po mga kapatid na kinain niya. A commandment, ang isang bagay na inutos ng Diyos na very clear mga kapatid, ang babae yung na-deceive, pero mga kapatid, yung tao, yung lalaki, alam niya yung consequence. Alam niya na pag kinain niya yon, mamamatay siya. Alam niya pag kinain niya yon, magkakasala siya sa harapan ng Diyos po mga kapatid. So dahil nga nag-disobey siya sa Panginoon mga kapatid, then they will surely die. So ang nangyari mga kapatid is hanggang ngayon, and sa dapat sabi yan, and death pass upon all men. So meaning mga kapatid, walang taong hindi mamamatay. Well, siyempre, meron naman dalawang taong hindi namatay, which is si Enoch at si Elijah. Pero mga kapatid, it's between God kung ano po yung bagay na ginawa niya mga kapatid. Dahil lumakad sila ng naayos at tama sa Diyos po mga kapatid. Pero mga kapatid, ang tao mamamatay. Because the death that has been, sabi ng Panginoon sa kanila na mamamatay ka, then death pass upon all men. And sabi ito, and for that all have sinned. So mga kapatid, isang bagay na kailangan natin maintindihan na meron pong command at meron pong consequence, at ito nga yung bagay na dapat sana in-exercise po sana ni Adan, kaya lang mas pinili niya pong magkasala kesa sundin ang utos ng Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, nagkasala ang lahat ng dahil kay Adan. At nang namatay si Adan dahil sa consequence, mga kapatid, then all men will die, lahat mga kapatid as well. Kaya nga, isa pong bagay na parang imaginein mo, even si David, tanggap niya na sa sinapupunan pa lang siya ng kanyang nanay, yung sin na conceived na. It is because po mga kapatid kay Adan. So, that's why, wala pong matuwid, wala ni isa. No, when you're going back to Romans chapter number 3, verse number 10, 11, and 12, babalikan po natin yan. Sige, basahin natin ito mga kapatid. Na ang sabi niya dyan, as it is written, there is none righteous, no, not one. Verse number 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Binabalik-balik ko nga palagi mga kapatid, nung panahon na nagkasala si Adan, hindi niya hinanap yung Diyos. Ang nangyari,
Tumago siya kasi nga nagkasala po siya, mga kapatid. So hanggang sa ngayon, mga kapatid, there is none that seeketh after God. In this present dispensation po, mga kapatid, it is God who seek the sinners po, mga kapatid. Siya po yung naghanap sa mga makasalanan po, mga kapatid. Verse number 12, the Bible says po, mga kapatid, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Kaya nga, mga kapatid, wala po talagang matuwid sa atin. Wala po talagang righteous sa harapan ng Diyos. Maybe siguro makikita natin yung mga tao na mukha naman silang mabait. Sa harapan lang po yun ng tao. But in the sight of God po, mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Bible. Na no one is righteous, no one is seeking after God, and no one doeth good, no, not one. Yan po talaga yung, mga kapatid. Kasi nga, babalik po tayo sa kung ano tayo, we are sinners. We have sinned and come short in the glory of the glory of God. So yan po, mga kapatid, ang katotohanan na nakakalungkot sa bawat tao po, mga kapatid. Amen? Kaya nga po nangangailangan po tayo ng tagapagligtas. At makikita po natin sa Romans 5, verse number 15 hanggang 17 po, mga kapatid, na nagbigay po ng provision yung Panginoon sa bagay po na yan. Now, in every dispensation po, mga kapatid, like we go to law, nagbigay ng provision yung Panginoon sa batas, ng panahon ng batas. Nagbigay siya ng provision na kailangan yung gawin to, kailangan yung gawin yan. Sundin po natin yung utos ng Diyos para ikaw po ay maging safe at hindi ka po mapunta sa impyerno po, mga kapatid. Now, the Bible says in verse number 13, for until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. Ngayon, mga kapatid, simula po nung nalaglag ang tao, na fall ang tao, mga kapatid, sin is, kumbaga parang nag-invade yung sin po sa atin at na-pass through siya sa human history po, mga kapatid. At yan, mga kapatid, makita natin na si Paul, dinescribe niya sa verse number 13, na yung sin was in the world, nasa yung kasalanan is nasa mundo na, nandito na po sa atin, pero yung sin, hindi po siya na-impute when there is no law. Kaya, mga kapatid, kung babalikan po natin yung Romans, chapter number 3, verse number 20, makikita po natin dyan, mga kapatid, nang sinabi niya, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Ano sabi niya dyan? For the law is the knowledge of sin. So, mga kapatid, nung lumabas po yung batas, dyan na po talaga binigyan sila na para maging accountable sila sa kanilang ginagawang kasalanan. Para mas maintindihan po nila, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, nung si Adan po ay nagkasala, no? He received the knowledge of good and evil, mga kapatid. Naging partaker po siya ng forbidden fruit o yung pinagbabawal na prutas ng kahoy po, mga kapatid. So, dyan na makita natin, mga kapatid, yung conscience pumasok. Nung una, hindi nila nakikita na hubad sila kasi nga wala nga pong kasalanan eh. Nung pumasok po, mga kapatid, yun na. At nung nakita nilang hubad sila, mga kapatid, ang una nilang ginawa is tinakpan nila yung kanilang katawan. So, ganun po yung nangyari, mga kapatid. Meaning po, mga kapatid, nagkaroon na po sila ng knowledge sa pagiging yung good and evil po, mga kapatid. At yan po yung resulta, mga kapatid. Ang nangyari po sa seed ni Adam, mga kapatid, nagkaroon po tayo ng knowledge ng good and evil. Kaya nga, mga kapatid, hindi na po tayo magtataka na kahit kahit kumbaga yung bata, mga kapatid, na wala pa talaga sa pinaka-knowledge niya, nakakagawa na rin po sila ng kasalanan. Maroon na pong magsinungaling na mga bagay na ginagawa and unknowingly na hindi nila alam na kasalanan yon.
But the moment na pinaintindi sa kanya ng tao, ng magulang na masama yan, dyan niya maintindihan. Pero bago pa dyan mga kapatid, dahil nga po na-pass through po sa atin yung kasalanan, then, ano pong nangyari? Kahit wala kang knowledge or kahit may knowledge ka, but kahit wala kang knowledge, nakakagawa ka niyan. Kaya ngayon mga kapatid, mapapansin po natin sa buhay natin, siguro nung hindi ka pa Kristiyano, parang sa tingin mo okay lang ito. Okay lang yan, okay lang to, mukhang hindi naman to masama, okay lang yan. Pero nung nakita mo na yung banal na kasulatan mga kapatid, nung ikaw po ay naligtas at nababasa mo na yung salita ng Diyos, dyan mo na marirealize mga kapatid na mali pala yung ginagawa mo dati. Kung siguro alam mong mali siya, pero wala pa ring tama sa ating puso na kapag kahit na nakakarinig po tayo mga kapatid. Kaya mga kapatid, kahit po na alam nila at kahit po ginagawa nila yung mga maling bagay mga kapatid, yung kasalanan po mga kapatid is nandito na po yan sa mundo. Kahit na ang isang bata, hindi niya po alam po anong bagay yung kanyang ginagawa, wala po siyang knowledge sa kasalanan ng mga kapatid, nandito na po yan sa mundo dahil nga po sa ginawa at yan po yung consequence na ginawa ni Adan po mga kapatid. Kaya makikita mo na dyan mga kapatid sa verse number 14 po mga kapatid, na sabi niya, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Kaya mga kapatid, ang kasalanan ay nandito na sa mundo at mga kapatid, mas naging, parang mas naintindihan o mas nasabi lang na kasalanan na yung ginagawa na yan mga kapatid dahil nga po, nagkaroon na ng batas. Amen? So meaning, nung pumasok po yung law po mga kapatid, wala na pong talagang excuse yung tao na itong bagay na to masama to o hindi. Talagang makikita mo na masama yan, ito'y mabuti. So ngayon mga kapatid, sa panahon po natin, kung bibigyan po natin yan sa panahon po natin ngayon, nung ikaw po ay unbeliever, syempre itong mga bagay na ito yung mga nakasanayan mong gawin. Ngayon yung naging believer ka na mga kapatid, kaya nga makita natin, minsan ang nangyayari po is that nagiging parang na-abuse po yung grace ng Panginoon. Mga kapatid, dahil po sa anong bagay? Dahil sa pagkakaintindi nila sa justification po mga kapatid. Pero mga kapatid, the moment na dapat maintindihan mo yung bagay po na yan, dapat po mga kapatid na maintindihan natin na tayo po dapat ay may bago po natin yung ating sarili. Sa mga bagay-bagay po na nating dapat naintindihan. Dapat kasi nagkakaroon po tayo ng knowledge sa bagay po na yan mga kapatid. So yung law po mga kapatid, binagsak po ito sa atin at pinarating po ito sa atin mga kapatid para yung conscience natin is hindi na po siya, kumbaga parang hindi na maging ignorante sa bagay po na yan. But binigay po yung batas po sa kanila para po sila mismo maintindihan nila na kung ito ba ay kasalanan o ito ba ay hindi po mga kapatid. Because of sa writings ng law na binigay po kay Moses. So once again in Romans chapter number 3 verse number 20, for the law is the knowledge of sin. Dahil sa mga ito mga kapatid, it brought awareness. Nagbigay siya ng awareness sa bawat isa po mga kapatid na ang righteousness ng Panginoon sa panahon po natin ngayon is hindi po kailangan ng batas, but by the faith of Jesus Christ po mga kapatid. Kaya mababasa po natin sa Romans chapter number 10 verse number 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Now mga kapatid, ito po yung isang bagay na maganda in this present dispensation po mga kapatid. Ito po yung isang bagay na napakaganda sa panahon po natin ngayon po mga kapatid. Na in their time, para maging aware sila, at usually mga kapatid, ang nangyari din po sa atin kasi, dahil nga nagkaroon po ng batas, kaya nasabi din ni Apostle Pablo na law, we establish the law.
Kasi nga mga kapatid, kumbaga from law to grace, makikita mo din na ito pa ang mga bagay na ito, maling gawain po yan. So it gives you also an awareness, mga kapatid, na yung bagay na yan is mali. Halimbawa, mga kapatid, porket ba nasa dispensation of the grace of God ka na, dahil nalinis ka na, okay lang ba na pumatay ka? Okay lang ba na magsinungaling ka? Okay lang ba na gawin mo yung bagay na to? Okay lang ba na gawin yung mga bagay na total, nasa biyaya na ako ng Diyos ngayon, ligtas na ako ngayon, dahil yun, batas yun, siguro okay lang na gawin ko. Pero mga kapatid, it is a knowledge of sin. Na alam mo mga kapatid, kahit wala na tayo sa batas, alam mo na ang pumatay ay kasalanan. Alam mo na kapag nagnakaw ka, kasalanan. Alam mo kapag nangalunya ka, kasalanan. Kapag nag-commit ka ng fornication, adultery, kasalanan. Saan ba natin yan mga kapatid? Mas unang naintindihan ng tao. Dahil nga nagkaroon po ng batas at dahil dyan mga kapatid, mas naging aware po yung tao sa bagay po na yan. Kaya mga kapatid, pagdating po ni Apostol Pablo, he's still writing. Nagra-write po siya ng mga bagay na yung fornication is not still, it's not good. So meaning mga kapatid, we're not following the law, but si Paul, in-establish niya yung law po mga kapatid. Kasi nga, it is a knowledge of sin. Kasi minsan mga kapatid, syempre isipin natin, pag nakapatay ka, ligtas ka naman, okay lang naman talaga. Pero hindi i-advise na pumatay ka, magnakaw ka. Kasi mga kapatid, the moment we got saved, meron po tayong tinatawag na Christian living. Now, kumusta po yung buhay po natin parating po sa ganyang bagay po mga kapatid? Now, we know na death reigned from Adam to Moses. Hanggang doon lang buhay mga kapatid. No, hanggang ngayon. Kaya nga makikita natin na may sinasabi si Apostol Pablo na kinuwiken po tayo, meaning binuhay tayong muli. We are regenerated po mga kapatid. At ang sabi dyan mga kapatid, and over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Kaya mga kapatid, napakasarap na yung biyaya ng Diyos ngayon mga kapatid. That in the finished work of Jesus Christ po mga kapatid, although si Adam po ay nagkasala at yung death na pass through him, na pass through human race po mga kapatid. Pero mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoong Jesus po mga kapatid, ang binigay po sa atin, ang napasa po sa atin mga kapatid, is yung buhay kung tatanggapin natin yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na sapat na mga kapatid. But this thing, yung sa Panginoong Jesus, the life and justification abound in Christ para po sa lahat at sa lahat po ng maniniwala. That's the one thing mga kapatid. Yan po yung provision ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa bawat isa pong makasalanan. Kaya lang mga kapatid, ang nangyari lang is, ano pong nangyari? Ang tao, pilit pa rin nire-reject yung ginawa ng Panginoon. Yan na po yung provision ng Panginoon po mga kapatid sa atin pong mga makasalanan. Kasi nga, kahit ano pong gawin natin dyan, kahit magtambling-tambling ka dyan, kahit gumapang ka simula sa pintuan ng simbahan, luhod ka pala papunta sa harap, humingi ka ng tawad, mga kapatid, patatawarin lang tayo ng Panginoon. Makakatanggap lang tayo ng kapatawaran sa pamamagitan, mga kapatid, ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. That Jesus Christ died for our sins. He was buried and rose again the third day according to the Scriptures. Now, mga kapatid, na-appreciate niyo po ba yan sa panahon natin ngayon? Imagine mo yung kamatayan na ipasa po sa atin. For the wages of sin is death. Na ipasa po yan sa atin, mga kapatid. Na hindi lang yan pati yung kasalanan. Kaya mga kapatid, nagkaroon tayo ng sinful nature. Na kahit hindi mo pilitin, nakakagawa ka. Nagagawa natin. Kasi nga mga kapatid, for that all have sinned. Ang sabi sa Romans 3:23, and come short
of the glory of God. Doon, ganun siya mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, the moment we got saved, from that thing mga kapatid, from death to life because of Jesus Christ po mga kapatid. Now our inward, yung loob po natin mga kapatid, okay na siya sa Panginoon. Ngayon, may naiwan mga kapatid, ito po yung ating laman. Ito po yung bagay na to, kung sino ka bago ka naligtas, siya pa din yan. Meaning, kung ako, lasinggero ako dati, ito pa din yan. Hindi yan nagbago mga kapatid. Ang nagbago yung sa loob. Pero itong labas, hindi po yan nagbago. Babaguhin lang yan mga kapatid sa panahon po ng Day of Redemption, meaning sa rapture. In the twinkling of an eye, na iko-caught up tayo ng Panginoong Jesus doon sa air. Yan po yung panahon na i-change to. Pero ngayon mga kapatid, mapapansin nyo, nabubulok to eh. Nasisira to. Magkakasala itong mga kapatid kung hindi po tayo mamumuhay ng tama sa Diyos. Kung hindi po natin isa sa buhay yung salita ng Diyos, magkakasala po itong mga kapatid. At wala, kasi nga, naipasa. Yan po yung consequence na meron po tayong mga kapatid. But thank God because nagbigay po siya ng provision po sa atin. Amen? Na pwede kang maligtas, pwede kang makatanggap ng kapatawaran kung paniniwalaan ng isang tao ang ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Na siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw. And in verse number 15 po mga kapatid, the Bible says there mga kapatid, but not as the offense, so also is the free gift. Nakita niyo po mga kapatid, yung provision ng Panginoon is free. Wala pong bayad mga kapatid. Turn your Bible in Romans chapter number 3, verse number 24. Nang sabi dyan, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Nakita niyo mga kapatid? Kapag sinabing gift, meaning walang bayad. Hindi ka nagbayad. Ang nagbayad po niya mga kapatid, yung Panginoong Hesus. Yan yung provision ng Panginoon. Nung nakita ng Panginoon yung sitwasyon ng bawat isa po sa atin, nung nakita ng Panginoon yung sitwasyon ng tao, then gusto niya na i-reconcile yung tao sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na siya'y mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Hindi kung ano po yung ginawa mo, hindi yung kung ano yung kaya mong gawin. Mga kapatid, sa kaligtasan po ito ha. Hindi po yung kung ano po yung pwede mong ibigay sa Panginoon, kundi kung ano yung ginawa ng Panginoon. At the moment mga kapatid na ang isang tao ay naligtas na, dyan ka na mamumuhay kasi kung ano yung kaya mong gawin para sa Panginoon, magkakaroon ka ng reward parating dun po sa langit. Amen? So yan po yung dapat nating maintindihan na yung gagawin po natin dito sa lupa, hindi po yan yung magbibigay po sa atin ng hope, hindi po yan yung magbibigay po sa atin ng kaligtasan, hindi po yan yung gawa natin, hindi po yan yung mag-justify sa atin. Hindi po yan mga kapatid. Ang nagbigay po sa atin ng hope, ang nagligtas po sa atin, ang nag-justify po sa atin, ang nag-sanctify po sa atin, ang nagbigay ng glorification po sa atin, yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil sabi ng verse number 25 ng Romans 3, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Para saan? To declare His righteousness, yung katuwiran ng Panginoon. Para saan? For the remission of sins that are past through the forbearance of God. Verse number 26, to declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just, para ikaw ay maging just. Alam niyo po yung just, di ba? Justification, malinis ka, mapawalang sala ka, mawalan ka ng kasalanan. Anong sabi dyan mga kapatid? And the justifier of him which believeth in Jesus. So yung justifier mo, kung paniniwalaan mo, si Jesus. Yung kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo para po sa atin. Kaya mga kapatid, ang justification po is free.
sa panahon po natin ngayon. Sa panahon ng batas, they have their own. Sa panahon ni Abraham, meron po sila. Pero mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kaya kung babalikan natin muli, yung binabasa ko po kanina, sa Romans chapter 3, verse number, mag-start tayo ng 19. Now we know that what things soever the law saith, it saith unto them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. For by the law is the knowledge of sin. So mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, wala pong ma-justify kung susundin po natin yung batas. Kung gagawin mo yung batas, hindi ka kayang i-justify niyan ngayon. In this present dispensation. Kasi nga mga kapatid, grace is grace, law is law. Sa panahon natin ngayon, hindi mo siya pwedeng i-mix up. Na parang, o sige, tatanggapin ko yung Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, na siya namatay para sa akin, nilibing at muling nabuhay. Pero, kailangan ko pa rin mamuhay ng tama para tuluyan akong malinis. Mga kapatid, mali po yun. Kasi hindi po yun yung sinasabi ng Bible. Amen? So mga kapatid, nakikita po natin kung ano po yung sinasabi ng Bible. Na kung ano yung sinabi sa batas, sinabi yun sa kanila. Ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa panahon ng dispensation of the grace of God. Meaning this is grace. Kaya mga kapatid, wala pong batas na makapag-justify sa tao sa panahon po natin ngayon. Kaya mga kapatid, justification is a free gift of God po mga kapatid. But not as the offense. Hindi po yung offense ang mangingibabaw po sa panahon po natin ngayon mga kapatid. So also is the free gift. For if through the offense of one many be dead. Yung ginawa po ni Adan mga kapatid, na marami pong namatay, marami pong patay mga kapatid, much more the grace of God. Mas grabe yung biyaya ng Diyos and the gift by grace which is by one man, Jesus Christ hath abounded unto many. Amen? That's so wonderful po mga kapatid. Kasi makikita mo mga kapatid na yung biyaya ng Diyos, na itong biyaya niya, itong regalo niyang biyaya, nasa isang tao din. Siyempre, nagkatawang tao, si Jesus. Pero mga kapatid, makikita mo yan, dinlagyan siya ng Christ. So meaning, kasi nga, dahil sa Kanya, nag-abound unto sa lahat. So mga kapatid, hindi lang po tao ang Panginoon. Hindi lang po tao si Jesus. He is also 100% God. Saan makakita mga kapatid? Di ba sinabi niya doon sa your sins has been forgiven? Makakita ng tao magpatawad sa tao. O pwede ba yun? Siguro, kung may nagawa kang kasalanan, yung mga ganung bagay. Pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi pwedeng mangyari yan. Sino kang tao ka na makasalanan ka, na patawarin mo yung makasalanan din? Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Hindi po pwede kahit sabihin mo ako na pastor, sabihin mo na ganito ako, hindi ko kayo kayang patawarin sa kasalanan nyo. Kung nagkasala kayo sa akin, sabi ng Bible, patawarin. Pero mga kapatid, yung sa ating pong kaligtasan, wala po akong kakayanan na gawin yan para sa inyo. Amen? Ang meron po akong kakayanan na i-share sa inyo kung ano po yung ginawa ng Diyos para patawarin kayo ng Diyos. Dahil ang gospel of Christ, it is the power of God unto salvation. Amen? Hindi po tayo kayang patawarin ng tao po mga kapatid. But the thing is, makita po natin dito that the Bible says, which is by one man, of course, that Jesus, Christ hath abounded unto many. So si Adam, yung unang tao, na dahil sa kanyang offense, marami pong namatay. But mga kapatid, dahil din po sa biyaya ng Diyos, sa provision na binigay po sa atin, na justify tayo mga kapatid, dahil po, hindi dahil na-earn po natin yung bagay po na yan. Dahil nagawa mo, dahil nakayanan mong gawin yung isang bagay po na yan mga kapatid. But mga kapatid,
Ito po ay dahil nakita ng Diyos yung problema ng isang tao. At by the offense of one, many is dead. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. O, kita mo yung mga kapatid. Sinabi niya doon kanina, one man, Jesus Christ unto many, abound unto many, unto all men. Pero mga kapatid, sabi din ng Bible that Jesus Christ, through Jesus Christ our Lord. Eternal life, mga kapatid, is gift available by the finished work of Jesus Christ. Amen? Ngayon po mga kapatid, available po yung eternal life na meron po sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Na siya yung namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay mga kapatid, para po tayo ma-justify. And as a gift mga kapatid, no one or no sinners o walang makasalanan mga kapatid ang kayang bayaran yan sa kanilang sariling gawa mga kapatid. Ito po yung dapat ma-realize ng bawat tao po mga kapatid. Human should realize the absolute truth from the Word of God. Na ako makasalanan, but sa pamamagitan ng provision ng Panginoon, na binigay niya ang Panginoong Hesus para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay, then mga kapatid, magkakaroon po ako ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kung ang isang tao po mga kapatid ay willing pong paniwalaan ang finished work of Jesus Christ na ito ay sapat na po mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng verse number 15. But not as the offense. Hindi po yung offense yung mangingibabaw po mga kapatid dahil nakita po ng Diyos yung sitwasyon ng tao. But mga kapatid, anong sabi dyan? For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God. Ito po yung pinakamaganda sa lahat mga kapatid. And the gift by grace which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Titus chapter number 2, verse number 11. The Bible says dyan mga kapatid, tinan niyo po ito. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sa lahat ng tao po mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos, ito po ay magbibigay ng kaligtasan at naipakita, nagmanifest, naipakita sa lahat ng tao po mga kapatid. So, sin and death may have power unto lives. Amen? Yan po yung mga bagay na hindi naman po natin maiiwasan. Talagang, mga kapatid, kung hahayaan natin yung kasalanan, magkakaroon talaga ng power sa buhay natin yan. And so was death po mga kapatid. Yung death po na yan, talagang may power po yan sa atin. Wala po tayong magagawa sa bagay po na yan mga kapatid. Talagang darating yung panahon na bawat tao mamamatay. Nakita niyo po ba yung nangyaring flash flood sa Cebu? Do you think they were expecting it? Pero mga kapatid, gusto ba nilang mamatay nung panahon na yon? Na-imagine mo mga kapatid, yung isa, parang sinisi-CPR pa yung isa para lang, kasi nasa taas sila ng bubong eh. So parang dahil bumabagyo sa taas nila ng bubong, siguro kahit awan ko kung kaya ba natin din i-survive yung overnight niya na nangyayari sa kanila. O ilang oras na nangyayari yung ganung bagay dahil nga binaha na sila mga kapatid. Nung sinisi-CPR siya, tingin mo ba gusto niya bang mamatay noong panahon na yun? Pero mga kapatid, that's the thing na yung death may power talaga sa atin. At yung bagay na yan mga kapatid, wala po tayong magagawa dyan. At even sin mga kapatid. Kasi nga nandito pa tayo sa ating laman, mga kapatid. But mga kapatid, the grace of God in this present dispensation po mga kapatid, also abound more and more po mga kapatid. Declaring the gift of God na inoffer sa tao po mga kapatid. Na kapag ang isang tao naniwala that he will trust and believe the finished work of Jesus Christ on the cross,
then he will receive forgiveness of sins. He will receive what? Salvation of ours. Salvation po natin mga kapatid. Buhay na walang hanggan. Pero makita niyo mo mga kapatid, ilang bagyo, ilang kalamidad ang dumaan sa mundo. Nakakita ko mga kapatid ng video, nagsasabi pa, Diyos, Panginoon, tulungan mo kami. Pag may bagyo, tinatawag yung Diyos. Pag may kalamidad, tinatawag yung Diyos. Pero pag sinabihan mo, ito yung makakapagligtas sa iyo, sa iyong buhay, sa kabila, sa after mo mamatay, wala. Paniniwalaan pa din yung sariling gawa. Kaya mga kapatid, this is how Satan blinded the mind of them which believe not. Nakakalungkot mga kapatid na isipin na ang daming namatay nung panahon po na yan. And for sure, ang daming tumawag sa Diyos na tulungan mo ako. Ang daming nagpe-pray na, Lord, i-save mo kami sa bagyo. Tanyo mga kapatid, nananalangin yung tao na iligtas sila sa bagyo. Pero hindi nila nakikita na mayroong wrath yung Panginoon na dapat iligtas sila sa kapahamakan. Pero mga kapatid, ganun talaga yung tao. At yun po yung nakakalungkot. At kayo mga kapatid na nandito, you're blessed dahil nakita niyo yung katotohanan. Nakita natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung anong katotohanan na meron po tayo mga kapatid. Hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento na ang tanging kaligtasan ay nasa ginawa ng cross, na sinagawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Sinabi po yan ng Panginoon ng kanyang salita sa aklat na ito, ng banal na kasulatan. Amen? Kaya mga kapatid, araw-araw, may sakit ka man o wala, may kalamidad man o wala, naghihirap man tayo o hindi, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi yung mga bagay na nararanasan natin dito sa mundo, lilipas din yan mga kapatid. At kapag dumating yung panahon na kinuha natin ng Panginoon, wala na pong sakit doon, wala na pong hirap, wala na pong lahat. We are going to rejoice and give all the glory to God every minute of your life. Amen? Yan na po yung gagawin natin mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Apostle Pablo, be partakers of the affliction of the gospel. Maging matatag lang tayo mga kapatid kung ano po yung mga bagay na nangyayari po sa buhay natin. Dahil sa kanyang salita, naiintindihan mo na meron palang worse na problema ang tao. Yang bagay na yan na nanggaling sa isang tao. At salamat sa Diyos dahil binigyan po tayo ng provision ng Panginoon. Siya yung ginawang propitiation. Siya yung namatay para sa ating kasalanan, nilibing, at muling nabuhay. Para makapagsabi tayo mga kapatid that we are confident through our Lord Jesus Christ that we are saved and be part of the body of Christ because of the Holy Ghost by believing the gospel of our salvation. Amen? God bless you. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa iyo pong nakita sa amin Panginoon sa sitwasyon po ng aming buhay na kami po ay makasalanan. Na iyo pong binigay ang Panginoong Hesus para mamatay para sa aming kasalanan, nilibing at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Lord, salamat po sa inyong salita na nagbibigay po sa amin ng confident, na nagbibigay po sa amin ng malalim na kaunawaan, Panginoon, sa inyo pong salita na kami po ay ligtas dahil po sa aming Panginoong Hesus. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa po sa amin. Ikaw, Panginoon, magbigay po ng kalakasan sa bawat isa po sa amin, emotional, physical, at spiritual, Panginoon, na makapagpatuloy po kaming maglingkod po sa inyo. Kahit na naman po, Panginoon, mangyari sa aming buhay, ay mananatili kami, Panginoon, na tumatayo sa aming pong pinaniniwalaan. Ibinabalik po namin ng lahat ng kapurihan pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat and good evening again. Let's call Brother Julius para po sa ating closing hymn.
at sa prayers po natin.